Bago natin simulan ang kwento, shoutout muna sa lahat ng ating tagapakinig at sa lahat ng mga OFW na nakikinig sa ating kwento. At shoutout din sa lahat ng mga sabongerong nakikinig dito sa ating channel. Yun lang, simula na natin to. Matapos yung ibulong ni Mang Carpio, bigla namang lumiyad ang nilalang hanggang sa dumating na sa puntong halos mabali na ang kanyang gulugod. Maya-maya pa, bigla naman yung kumalma hanggang sa bumula ang bibig nito at ang pagdilat ng mga mata. Huwag ka nang manlaban pa. Pahirapan mo lang yung sarili mo kung patuloy mong kontrahin ang aking kagustuhan. Wika pa ni Mang Carpio. Nang marinig ito ng nilalang, bigla naman itong tumitig sa kanya at mabilisang sumagot ng, "Patay na ang katawan ni Lawaring. Matagal na. Kami ang napag-utusan ng pangkat niya na manilbihan sa kanya hanggat hindi pa namamatay ang Diyos Ama. Pakiusap, huwag niyo na silang pakailaman pa sapagkat papalapit na ang muli nilang pag-usbong dito sa mundong ibabaw." Dagdag pa ng nilalang na kaya ganon ang sinapit ng pangkat ni Lawaring dahil sa pagtangka nitong magtaglay ng mga lihim na karunungan na aral ng mga diwatang purong dibino o purong kanan ang lahat ng kanilang kaalaman. Masyado ang kanilang pagkaambisyoso na kaya nilang mapanghawakan ang gaanong uri ng kapangyarihan nang siyang nagdulot ng pagkawasak ng kanilang pangkat. Ayon pa sa nilalang, kaya tinangkayong pag-aralan nila Waring gawa ng labi silang nababahala sa pag-usbong ng dalawang antingerong nakalaban nila ilang buwan ang makalipas. Matapos itong marinig nila Nuli, agad namang itinuro sa kanila ng nilalang ang insaktong kinaroroonan ng katawan nila Waring at ang mga kasama nitong gabunan. Pagturo nito sa kanila, agad naman nilang pinuntahan ang lugar nang walang pagdadalawang isip. Habang kasagsagan silang naglalakad, napapansin nilang pumasok sa yungib ng kuweba ang nilalang na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Mang Carpio. Papaliit ng papaliit ang daanang yon papunta sa pinakailalim nito. Ilang minuto pa ang makalipas, narating na nila ang isang pasilyo kung saan nasipat nila ang mga higaang nakapaikot sa himlayan ni Waring. Paglapit nila rito, napansin nilang dahan-dahan ang naaagnas ang mga katawan ng gabunan. Sa kabila ng paghinga nito ng normal, sa pagpatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasilayan ang mga bertud at mga mutyang nakalapat sa kanilang mga dibdib. Nang siyang pumipigil sa mga kaluluwa nilang makakatakas. Nasipat din nila ang mga buhay na mutya sa higaan ni Waring na parabang isang kasangkapan yun sa muli niyang paglitaw sa mundo. Dahil sa mga nakita ng dalawang ermitanyo, nagwika ito sa kanilang dalawa ng, "Ihanda niyo ang mga bagay na gamitin natin sa pagsunog sa lugar na ito. Ikaw, Engkanto, tulungan mo silang dalawa. Tulungan mo kong kuliktahin ang mga mutyang naririto." wika ni Manong Duming. Makalipas pa ang mga minuto, tuluyan na nga nilang maumpisahan nila Nuli at Danilo
ang pagsunog sa lugar. Habang tumitindi ang apoy sa paligid, kitang-kita naman nila ang pagsisigawan ng mga kaluluwa ng mga ito habang patuloy na kumakawala sa kanilang mga bangkay. Subalit tila ba may silyong pumipigil dito. Ilang minuto pa ang makalipas, agad naman silang umalis sa lugar nang masipat kasi nila ang pagkapal ng maitim na usok na mabilisang binalot ang buong paligid. Bago nila nilisan ang kuwibang yon, napagpasyahan naman ng ermitanyo na kunin ang nilalang na pinutulan nila ng binti at paa at mabilisan yung itinapon sa nagniningas na apoy. Sa paglabas nila ng kuweba, doon nila tuluyang napagtanto na kaya pala naghanap sila Waring ng mga mutya dahil sa kanilang pagnanais na muling mabuhay sa mundong ibabaw. Magamat hindi nila alam ang buong kwento, naging masaya na lang sila kahit papano sa kadahilanang tuluyan na nilang natuldukan ang paghahari ni Waring. Habang nag-uusap silang apat sa paanan ng bundok, bigla namang nagwika ang engkantong kasama nila Nulinang. "Mga Ginoo, ano na ang gagawin nyo na sa ngayoy wala na ang nilalang na gusto nyong iligpit? Uwi na ba kayo sa tunay nyong mundo?" Tanong ng nilalang. Ang sagot naman ni Nuli dito ay, "Oo kaibigan, hindi magtatagal. Makakabalik din tayo. Maraming salamat pala sa labis mong ibinigay na tulong sa aming pangkat. Dahil sa iyo, nagawa naming natuntun ang kinaroroonan nitong mga kasama ko." Wika ni Nuli. "Walang anuman mga Ginoo. Ang sakin lang, makakabalik na ako sa mundong aking pinagmulan." Sagot naman ng engkanto. Subalit habang nag-usap silang lahat, bigla naman silang natigilan nang biglang lumitaw ang dalawang gabay ni Nuli at itong si Danilo. Sa paglitaw nito doon sa kanilang harapan, nagwika naman ito ng, "Pinuno, umalis na kayo sa mundong ito sa madaling panahon. Nalalaman na ng maharlikang engkantong itim ang pagkawasak sa ilang parti sa kamundukang ito. Maaring muli na namang sisiklab ang matinding labanan laban sa mga demonyong naninirahan sa lugar na ito." Wikang pasigaw ng mantiw. Dahil sa mga narinig ng dalawang ermitanyo, nagsanib puwersa naman ito para gumawa ng lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Paglitaw ng lagusang napakaitim at patuloy na umiikot, naghudyat naman ang ermitanyong sila'y tumalon. Nang marinig ito ni Nuli at Danilo, bigla naman silang nag-usal proteksyon upang ibalot sa engkantong kanilang iisasama sa mundo nila. Pagtalo nila sa lagusang yon, kaagad namang sumunod sa pagtalo ng dalawang ermitanyo upang makatakas na sa mundo ng mga engkantong itim. Nang makapasok na silang lahat sa lagusang yon, agad naman silang nawala ng malay. Ilang sandali pa, pagmulat nila ng kanilang mga mata, nasipat nila ang napakadilim na paligid habang nakarinig sila ng sari-saring mga tunog ng mga insekto sa buong paligid na yon. Nang maaninaga nila ang lugar, doon nila napag-alaman na lumitaw sila sa pinakamalapit na puno ng baliti. Habang nakatihaya silang nakatitig sa magandang sikat ng buwan, napangiti na lamang silang lahat.
dahil sa kanilang mga nasilayan. Mga kaibigan, maraming salamat dahil nagawa niyo na ang matagal ko nang hinahangad na kalayaan. Wika ng engkanto sa kanilang tabi. Nang marinig ito ni Noli, napabango naman siya dahil panandalian niyang nakalimutang kasama pala nila ang engkantong lumitaw sa mundo ng mga tao. Oo kaibigan, ayos ka lang? Hindi ka ba nanibago sa lugar namin? Wika ni Noli dito. Ayos lang kaibigan. Wala namang pinagkaiba ang hangin dito kumpara sa hangin sa aking pinagmulan. Ilang ulit na rin akong lumitaw dito nung palagi pa akong nakipagkita sa kaibigan kong manlalason, nang siyang dahilan sa aking pagkakulong sa mundo ng mga kauri kong napapanig sa kasamaan. Patawad mga kaibigan, kailanman hindi na ako makipag-usap sa taong may dugong kasamaan. Wika ng engkanto. Mabuti naman, dahil ikaw mismo ang tumukoy sa sarili mong kasalanan. Mangako kang hindi ka na babalik dito upang maghasik ng kasamaan. Dahil sa oras na mahuli ka naming, ginawa mo na naman ang pagkakamaling minsan ang nagpahamak sa iyo. Ako na mismo ang magbabalik sa iyo sa lugar na yan. Paano ba yan? Uwi ka na. Wika ng ermitanyo. O gano'n na nga ermitanyo. Magpaalam na ako sa inyo. Dahil nalalapit na ang pagsapit ng oras upang ako'y makapasok sa aking pinagmulan. Paalam ng nilalang. Matapos nun, agad namang humawak ang engkanto sa katawan ng baliti nang siyang agad nilamon sa kumunoy na lumitaw doon. Habang sila na lang apat ang naroroon, nagwika naman si Danilo sa ermitanyo ng, Manong, ano yung sinasabi ng engkanto? Na papalapit na ang oras na siya'y makapasok sa mundo nila. Nang marinig ito ng ermitanyo, tumingin lang naman ito sa kanya. Habang nasilayan nito ang pagmumukha ng ermitanyo dahil sa paghigop sa tabako nito. Kagaya ng pagpasok nyo sa mundo nila, may naayong oras din. Ang tamang oras ng pagbukas sa kanilang mundo, kalimitang 12:00 ng gabi at tanghali. At 6:00 naman ng hapon at sa umaga. Siguraduhin mo lang, nakakapatak pa lang ng oras na naayon sa pagpasok mo sa lugar. Dahil kapag maabutan ka sa pagsara ng lagusang na yon, animoy nananaginip ka ng walang katapusan. At ito ang magsanhi ng iyong kamatayan ng panghabang buhay. Sagot ng ermitanyo. Nang marinig ito ng 2 disipulo, nakaramdam naman sila ng takot dahil ang pagpasok nila sa mundo ng mga engkanto, meron din palang kahantungan kapag ikay nagkakamali. Pinili nilang magpaabot ng umaga na lang sa kanilang nilitawan upang makapagpahinga na rin na muna ang kanilang mga katawan. At isa pa, napakadilim ng gubat na kanilang nilitawan. Pagsapit ng umaga, doon nila napag-alamang milya-milya pala ang layo ng lugar na kanilang kinaroroonan, papunta sa baryo kung saan sina Lando at ang buo nilang kasama. Bago sila lumisan sa lugar, minabuti na muna nilang kumain ng mga bungang kahoy upang kahit papaano malagyan ang kumakalam nilang mga sikmura. Ilang minuto pa ang makalipas, napagpasyahan na nga nilang apat na simulan ng lakbayin ang napakalapad na lupain na pinaghalong gubat at matarik na daan. Habang nasa kalagitnaan sila ng paglalakad, panay lang naman ang kanilang pag-uusap
patungkol sa digmaang kanilang napagtagumpayan. Makalipas pa ang ilang mga oras, narating na nga nila ang isang lugar kung saan tanaw mula doon ang baryo nila Noli. Subalit dahil sasapit na ang alas 5 ng hapon, kaya't pinili na lang nilang 4 na mangisda na muna sa ilog na kanilang pinaghintuan. Sakto namang napakaraming lamang isda ang ilog na yon. Dahil ni isang mga tao, walang nakatirang tao sa lugar. Dahil si Danilo ang bihasa sa paghuli ng isda na walang lambat na gamit, kaya't malaki ang naitulong nito sa kanila. Habang ang ermitanyo ang gumagawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskis sa bahagi ng kahoy. Si Danilo naman, ang pamamaraan nito sa paghuli ng mga lamang ilog ay ang pagpapatuyo ng bahagi ng sapa. Kaya't sila na lamang 3 ang dumampot sa mga isdang natuyuan ng tubig para sa kanilang kakainin pagsapit ng gabi. Makalipas pa ang ilang mga oras, dumilim na nga ang buong kapaligiran. Kasabay ng pagtahimik sa lugar ay ang pagsitunugan naman ng mga kulisap sa paligid, habang silang 4 naman masayang pinagtulungang kainin ang mga nahuli nilang mga isda. Matapos nilang kumain ng hapunan, uminom na muna sila ng tubig sa batis upang ipagpatuloy na ang kanilang muling paglalakbay. Magamat napakadilim ng lugar, wala yung problema sa kanila dahil puro sila ng mga antingero. At isa pa, may kasama silang 2 ermitanyo na kayang-kayang magbigay ng liwanag sa daan. Sa patuloy ng kanilang paglalakad sa gubat, hindi naman nila noon inasahang madapo sila sa isang baryo na may mga sulong nakasindi sa labas. Nasipat nila noong walang mga tao sa labas, kaya't kampante silang baka na mga katutubo lamang ang nakatira sa lugar. Nang madapo na sila sa pinakasentro ng baryo, laking gulat na lamang nilang 4 nang bigla silang harangin ng napakaraming tao na puro mga hubot-hubad, at ang mga katawan ng mga yon naliligo ng mga langis. Nagsisiangilan ang mga ito habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanila. Di ko akalaing hanggang dito ba naman? May makakalaban tayong mga aswang. Wika naman ng ermitanyo. Teka mano, parang pamilyar sa akin tong lugar na ito. Tama, ito nga. Bulong naman ni Noli. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang mga atensyon sa 2 matipunong lalaking pumagitna sa mga aswang na handang-handa silang lumapa sa anumang oras. Paglapit ng lalaking yon sa mga aswang na nagkumpulan, pinaghataw naman ito ng 2 lalaki habang panay ang pagmumura nito. Ina nyo! Gusto nyo bang mamatay? Hindi nyo ba nakilala ang mga taong bumisita dito? Ha? Kahit gagamitin pa natin ang lakas ng ating hukbo, hindi pa rin tayo magtatagumpay sa mga taong ito. Lumuhod kayo, Lord! Wika ng lalaki na sa pagkakaalam ni Noli, ito yung gabo ng minsan na nilang pinakawalan ni Manong Duming. Magandang gabi ho sa inyo mga Ginoo. Pasensya na kayo na hindi kayo kaagad nakilala ng mga alagad ko. Naparito kayo. Anong atin? Wika ng pinunong gabunan. Mabuti naman kaibigang Zaro. Pasensya na dahil nabubulabog namin ang katahimikan ng inyong pamamahiga. Hindi namin sinasadya na madapo sa inyong teritoryo.
Galing kasi kami sa malayong bukirin at may inesikaso lang na mahalagang bagay. Kung maaari sana, makainom lang kami ng tubig. Wika naman ni Nuli sa pinunong gabunan. Habang ang tatlo niyang mga kasama, nanatili lang itong nakabantay sa buong paligid. Nang marinig ng pinunong gabunan ang sinabi ni Nuli, ngumisi lang naman ito habang pinapaupo sila nito sa mahabang bangko. Makalipas pa ang ilang mga minuto, may lumapit naman sa kanila na dalawang kababaihan. May dala-dalang abaniko na naglalaman ng mga sari-saring pagkain na nakukuha lamang sa bundok. Meron doong nilagang saging, kamuting kahoy at mga ube, at yung mga ano-ano pa. Subalit ang nakakuha sa atensyon ng ermitanyo ay ang katawan ng kawayang kasama doon na inilapag ng babae. Pagsipat ng dalawang ermitanyo sa tubang inaabot ng mga aswang, animoy nakakita ito ng kung ano. Kumain lang kayo mga kaibigan. Hindi talaga kami nawawala ng ganong pagkain dito. Kapag may madapong mga ordinaryong mga tao dito sa aming lugar, yan ang kadalasang aming ibinibigay. Nang marinig ito ni Nuli, hindi naman siya nag-alala doon dahil alam niyang mababait ang tribo ng mga aswang na yon. Kung hindi niyo na itatanong, ang sabi ng mga nilalang na yon, bagamat kumakain sila ng karne ng mga tao, hindi sila nananalo ng taglugar. Kadalasan sa kanilang mga binibiktima ay yung mga taong salot sa lipunan. Ito din yung naging sanhi noon kung bakit ang gaganda ng mga ugali ng mga taong nakatira sa bundok. Dahil kapag maamoy ng mga nilalang na ito na mas masahol pa sa hayop ang iyong ugali, lumayas ka na dahil kakatayin ka ng mga gabunang ito. So mga kaermitanyo, isusunod din natin ang 113. At pasensya na rin pala dahil ngayon lang tayo nakapag-upload. Ngayon lang tayo gumaling eh. Masakit pa yung lalamunan natin pero pinipilit ko lang. At isa pa, kakagaling ko lang sa ubo. Yun lang mga kaermitanyo, sa susunod na part, maririnig nyo na ang hinahanap nyong kwento. Muli na namang sasabak ang kanilang pangkat patungkol sa mga sabong. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang dito na muna. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.